Hello, blessed day everyone. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Samahan po ninyo ako muli para po sa ating Manna for the Day. At ang ating pong topic ay about po sa controversial na katanungan ngayon. Ano yung katanungan ngayon? Yung katanungan na, where does the money go? Saan napunta yung pera? Saan napunta yung 1530 o kaya yung 13th month pay o yung bonus, napunta yung mga gifts ng mga ninong, ninang. Where does the money goes? At ang katanungan na yan, it seems to be a joke, but sometimes po nagiging simula ng pagtatalo at hindi po pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Huwag po nating hahayaan na tayo po ay magkaroon ng mga gap dahil po sa mga financial na mga issue. It's not God's will na ang pamilya ay mag-away-away dahil sa issue po ng pananalapi. Naalala ko po ang kasaysayan sa Book of Matthew chapter 2, yung doon po yung storya ng kung saan ang Panginoong Jesus ay isinilang ayon po sa sinabi ng anghel doon sa mga pastol o kaya po sa mga shepherd na in the town of David ay naisilang ang Mesiyas. Tatawagin niyo siyang Emmanuel sapagkat siya ang magiging tagapagligtas ng bayan sa Matthew 1:21. At mayroon pong mga matatalinong tao. Sila po ay mga astrologers na nag-aaral patungkol, o alam po nila yung mga planetary actions dyan sa taas, kung ano mga nangyayari. Nakita po nila na mayroon pong isang star na kakaiba po ang tingkad nito. Ito po hindi basta-basta nangyayari dahil yung star na yon ay parang may itinuturong isang lugar. At kanila pong alam ang mga prophecy sa Book of Isaiah na may isisilang na sanggol na magiging Savior. Sa Book of Micah 5:2, mayroon pong prophecy na mayroon pong isisilang sa Bethlehem, Ephrata, isang bayang maliit kung tingnan ng iba. Pero dito po isisilang ang sanggol na magiging tagapagligtas ng sinukob. So, yung mga matatalinong tao, wise men, yung mga magi or mago, nag-travel from the east, no? Dito po sa kalupaan ng east ng Israel. Somewhere po sa may mga Iran, Iraq, dito po sa may east nila. At ito po yung nag-travel by camel, no? So, hinahanap po nila sapagkat sabi nila, ito na yung star, kakaiba ang star na ito, ang tingkad ng star na ito. Sinundan lang nila at sila po ay nagtanong-tanong kung saan ang sanggol na isinilang. At kaya po napagtanungan nila, o kaya po sila ay nakinausap ng hari, si Herodes po, ang namumuno ng panahon na yon. At kunyari pa, no, Frank, it's a Frank. Kasi sabi ni Herodes, siya ay medyo nayamot siya, nagalit siya. Pero sabi niya doon sa mga wise men, sige, hanapin nyo yung sanggol at kung makuha ninyo, sabihan nyo naman ako para ako naman ang mag-worship sa kanya. So parang totoo, pero we know that it's just a prank. Gusto niya lang pong malaman kung nasaan yung sanggol sapagkat ayaw nila. Nagsiselo sila doon sa sanggol na yon sapagkat yon ang gagawing o mangyayari na siya yung magiging Mesiyas ng may political rivalry, no? Kaya po sabi ni Herodes, bumalik kayo, sabihin niyo sa akin kung saan isinilang ang sanggol at sasamba rin ako. Yung hindi po actually tatlong mago, wala pong sinasabing tatlong mago, pero sila po ay wise men, ang description sa kanila, sila po ay nag-travel at may dala po silang gifts. May dala silang gifts sa sanggol na isinilang sa sabsaban. Sa pag-worship, no, sa pag-worship nila, mayroon po silang dalang ginto, may dala silang myrrh at frankincense and myrrh and gold. So tatlong mamahalin po na epektos
Sapagkat yung gold, ibig sabihin, sa mga regalo lang po yan, sa mga matataas na tao ng panahon. O ito po yung kanila pong pinakamahalagang, kahit ngayon din sa atin ang gold. Alam po natin na hindi nagbabago yung price ng gold. Magkaroon man ng inflation and everything, yung gold ay established pa rin yung kanyang price. Nung panahon po, yung wise men, yung magi, yung mago, ang gift nila sa sanggol ay yung gold. At saka yung frankincense and myrrh, ito po yung mga mamahalin po siyang mga ginagawang incense doon po sa temple at offering po yan. It means a lot. No? Ibig sabihin, isa kang dignitary pag niregaluhan ka ng iyan. So makikita po natin na bigla pong dumating sa isip ko sa aking pag-aaral, where does the money goes? Where does the love gift goes? Saan napunta yung gold, myrrh at frankincense po na iniregalo sa baby Jesus? At sa aking pag-aaral po, at siguro sa inyo rin na pag-aaral, ay nabasa po ninyo sa banal na kasulatan na si Joseph ay binalaan ng anghel na evacuate muna, umalis muna, mag-iskapo muna, sapagkat ipapapatay ni Herodes nga po ang sanggol. Through a dream, the angel have instructed Joseph, the father of Jesus, na pumunta muna sila sa Egypt. At kung pag-aaralan po yung Egypt at saka yung Bethlehem, mga more than 900 kilometers away. So, medyo malayo-layo po yun. Pero, nagmadali si Joseph, dala niya yung kanyang mag-ina, pumunta sila sa Egypt. And they stayed there until na may warning na naman sa kanila, may instruction na naman yung sa dream na bumalik na sila nung namatay na si Herod. Si Herodes po ay namatay na at pumalit yung anak niya na si Archelaus at takot pa rin si Joseph na bumalik sa Bethlehem, kaya pumunta po sila sa Galilea or sa Nazareth. Sa Nazareth, kaya po si Jesus ay tinawag Jesus of Nazareth. So, bilang isang nanay, bilang nagpapalengke, bilang isa pong dati po naging director po ako ng isang orphanage, at isa pong, there are people that are my bosses, sila yung boss ko. Siyempre, you have the accountability first to God, to your boss, at sa mga taong pinaglilingkuran mo. Kaya po ako, kahit simple lang po ako sa management, I see to it that lahat po ng napasok na pera, lahat po yan, literally, kahit yan po ay anumang donation ang dumating, yun po yung nililista ko. Nililista ng mga in charge na mga tao at staff. And then, inililista saan napunta, kailan dumating, ano yung resources, ilan pera, ilan ang kailangan, ilan ang kulang. So, dapat po maayos yung management para hindi ka magpa-force fasting ng iyong mga alaga. O hindi pwedeng mamali ka sa management mo sa pera. At kaya po ko'y natatawa lang kasi parang ngayon ko lang yun dumating nag-dawn lang sa heart ko. Saan pala napunta yung offering kay Jesus? Kasi alam po natin na nanatili po si Joseph na carpenter, si Jesus, tinawag din siyang anak ng karpentero. Di ba sabi ng mga tao, di ba siya si Jesus, anak ni Jose na karpentero at kapatid niya, si James, si Joseph, at mga kapatid niya. Ibig sabihin, nagkaanak po after nang nanganak si Virgin Mary kay Jesus, may sarili na rin pong pamilya, mga anak na totoo si Joseph at si Mary. Sabi ng mga tao, who is this man? Parang ayaw nilang tanggapin bilang savior, no, Messiah, kasi galing lang yan sa Nazareth. Hindi galing sa bourgeois, hindi galing isang burgess o elite na subdivision. Galing lang siya sa squatters area. Paano siya magiging savior ng Israel? So, parang ganun po yung scenario. But alam po natin, kaya sabi ko, kahit nga wala siyang, sa kanyang pag-serve, kahit nga unan, wala siya, di ba? Kaya napatawa lang ako sa sarili ko kasi
Pati naman ba yan, hahanapan ko? Pati ba yan, parang i-audit ko? Saan kaya napunta? Yung pera na malaki yung kasi gold, regalo pa from the East, mayaman sa gold. Ang East, tayo po Far East dito sa, Far East na po tayo dito sa Pilipinas. Pero from the East, no? So, malaking halaga. And then sa akin pong sa siyasat, sa kanila pong pagtatago, ikaw ba naman magtago? Ikaw ba naman may threat ang buhay mo? 'Di ba? Patago nga. So you really need money. Nakita po natin dito na in a span of mga about 2 to 3 years or 4 years na pagtatago ni Joseph at ni Virgin Mary, o ni Mary, Virgin Mary at saka ni Jesus, mayroon po silang provisions dahil mayroon pong nag-offer. Nakita ko po ngayon ang provisions ng Lord sa atin. Ang provisions ng Lord ay sa panahong kailangan natin, before pa kailangan natin, ang Lord, meron na po siyang inorchestrate na mga provisions sa ating mga pangailangan. Naalala ko po, sa panahon na nagpapaaral kami ng mga anak namin, marami po kaming mga anak, at ngayon po ay nakatapos, mostly sa kanila ay nakatapos na. Nakita ko po ang provisions ng Lord. Nakita ko po na it's not an easy road. Hindi po, it's not easy as eating a pie. Yung pagpapaaral o kaya yung pagbibili ng damit, pagbibili ng gatas, ng diaper. Noon, lampin pa yung gamit namin. No? So, but God knows all our needs. Sabi po ng salita ng Diyos, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Kaya po, I hope lang na wag po tayong maging masyadong legalistic sa paghahanap ng pera. Lalo na po ngayong tapos ng Pasko, wala na yung 13th month pay or wala na po yung bonus ninyo, wala na po yung mga regalo ni Ninong at Ninang at ng mga aunties at lolo at lola. Nawa po walang awayan sa pamilya. I pray na mapayapa lang. Lahat naman tayo nag-enjoy. And that's really what I want with Pasko because it's commemorating, it's giving thanks to God because Jesus came. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. It's not worshiping po ibang Diyos, but it's Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. His name is powerful. Yung God is a spirit. We are not worshiping anything else, for God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So patungkol po sa ating mga tips about sa ating paghahawak ng pera sa ngayon pong pagsimula po ng bagong taon, let's be mindful that God will provide all our needs. And it is God that gives us the power to get wealth. Sabi po sa Deuteronomy 8:18, it is God that gives us the power to get wealth. Good for you if you have gift of pagtinda, pag-gift ng pagnegosyo, pag-online selling, and may gift ka. Ibig sabihin, madali lang sa'yo yon. O kahit nahihirapan ka, pero you know, nagamay mo yon. Kaya mo. Kaya mong magpapasok ng pera. You know how to deal with business. But it's God. It's God that gives you the power to get wealth. Sabi po sa book of Deuteronomy. So, sorry na lang kung ako'y naging ino-audit ko pa. Naisip ko lang, saan napunta yung kayamanan na offering ng tatlong mago or kaya 3 wise men or sabi ng iba, 3 kings. Okay? So, alangan naman ng king, alangan naman ng wise men, magregalo ng galing sa mumurahing tindahan. Na alam mo na yon mga isahang gamit, gano'n. Okay, so, siyempre, mamahalin yung regalo. At ang kasagutan po doon is, pag binasa po natin ang kasaysayan, ay nagtago po kasi ang family.
So, nakita natin, naging provisions po yung gifts na yon, naging provisions sa kanilang mga pangailangan. Okay po? So, sa creation po, bago po nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha niya na muna yung mga plants, vegetations, kasi kailangan po yon pagkain ng mga tao. So, nilikha na rin muna ng Diyos ang lahat ng mga animals, lahat po ng mga poultry, lahat po ng mga pwedeng makain ng mga tao. Lalo na po yung prutas at ng mga vegetable. Tayo po, yan po ay for healing. Ang mga dahon at mga prutas po ng mga kahoy. God created it for our medicine and for our food. So bago po nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha niya na muna yung provisions. So, it's a good lesson sa atin bago tayo mag-start ng family of our own. Kailangan may tayo ready, no? Bago dumating si baby sa buhay natin, dapat ready na muna ang bawat couple. O nag-aral na muna bago maglakwatsa o kaya po bago magtrabaho, mag-aral muna, okay? So, yun po yung mga pamana ng magulang sa kanilang mga anak. So, thank you God for your provisions. Huwag po tayong matatakot. 2025, God knows all our needs. If we pray, He is there to give us everything. It is the Father's good pleasure to give us everything that pertains to life. Good na pleasure pa ng Lord. It's the Father's good pleasure to give us everything that pertains to life. Be it shelter, thank you Lord, sa bahay, sa pambayad sa mga apartment, o sa sariling bahay, sa lupa. No? It's the Father's good pleasure to give us everything that pertains to life. Clothing, food and shelter, ano pa po? Sabi nga po sa Book of Psalms, sabi doon ay, masaya ang Diyos pag nakikita niyang nagpa-prosper ang kanyang mga lingkod. Amen. So, okay. So, isa pa po sa mga maliit nating tips para sa paghawak natin ng ating mga financial ngayong 2025, do not consume it all. Huwag nating ubusin lahat. Do not consume it all. Pag pumasok tayo sa mga mall, kahit siguro 200,000 or 1 million yung yung dala mo, kaya mo yung ubusin, resibo na lang ang dala mo. So, ang lesson po dyan is, God provides all our needs. It's not necessarily our wants. Yung gusto ko niyan, gusto ko niyan. God wants us to be contented for what we have already, because holiness with contentment is a great gain. Do not consume it all. Huwag nating ubusin po yung anumang nare-receive po natin. Okay po? So, ang isa pa po, huwag natin ubusin lahat, kundi tayo mag-save. Okay. Do not consume it all. Another po is, mag-save po tayo. Siguro sabihin natin, naku, ang liit-liit na nga ng sahod namin, kulang-kulang na kasi sobrang ng mahal ng mga bilihin. Paano makakasave? It takes a discipline po, a disciplined life para magpapagtagumpayan natin ang kahirapan na dumarating sa mundo. Ano po man pong nagbabadya na mga problema sa mundo, giyera, La Nino, La Nina, kahit magkano po yan, magbigay po tayo sa Panginoon. Isa po sa faithfulness natin sa Lord, and the Lord will take good care of us. Parang naka-insured po tayo sa kingdom ng Panginoon is by giving our offering and our tithes unto the Lord. It means, Lord, bahala ka na sa akin. Partnership with God, giving our seed and our tithes. And another po is save. Mag-save po tayo. Mag-save kahit kunti lang. I have a yellow piggy bank na nagsimula noong January 1. Nagsimula ang January 1 yung ating piggy bank. Hopefully, mapuno natin kaagad. Pangregalo ko po yung piggy bank natin na color yellow. Papakita ko sana sa inyo. Pero okay, later po. So, mag-save po tayo para po sa lean season.
Si Joseph the Dreamer, si Jose na anak ni Jacob, na alam po natin sobrang pinaghirapan po niyang problema sa buhay. Inapi, pinagbili, nabilanggo, kinasuhan, unlawful na hinuli and everything, pinagbili, and then nabilanggo po siya. But God's hand is upon him. God's favor is upon him. I-istorya ko na po ito pero mauubos yung ating oras. So siguro sa iba pong video ko, ikukwento sa inyo ang storya ng buhay ni Jose. Pero sa dream ng hari, patungkol po sa pito na matabang cow. May dumating na mga sobrang papayat na mga cow. Kinain nila yung matatabang cow. At saka yung corn na napakakaganda. Yung po ay natalo din o kaya po nadaig ng mga sobrang papayat na mga corn. It means, 7 po yun. It means po sa panaginip na 7 taon ng taggutom ay dumating after ng sobrang kasaganaan na 7 taon. Kaya sabi ni Joseph, kailangan yung 1/5 ng mga ani ng mga tao, itago, isave. At lo and behold, pagkatapos po ng 7 years ng abundance, dumating po ang sobrang gutom na lahat ng mga tao, maging mga kapitbahay, lahat ng mga Egypt po ay nagutom po silang lahat. Pero po ang Egypt hindi nagutom dahil nag-save po si Joseph na naging gobernador ng Ehipto nung panahon para po ma-save ang lahi ni Jacob. Na yan na pong sinimulan ngayon ang 12 tribes ng Israel, si Jacob. So, it's a very beautiful story pag binasa po natin sa Book of Genesis. Nasa may hulinhan na po yan. Genesis 41 na po ang kwento na yan. Napakaganda. Pero ang isa lang po sa gusto kong sabihin doon, dapat mag-save tayo. And then, do not belittle or underestimate po yung kahit na magkanong pera, magkanong kapital, magkanong investment, magkanong gift sa atin, huwag tayong tumingin doon. Ang i-appreciate po natin ang bawat kusing, ang bawat halaga ay mahalaga. Ang bawat halaga ay mahalaga. Ang bawat amount ay mahalaga. God will bless it. Sabi nga po sa aklat ng Job, do not despise small beginning, for your later end will be great. Wow! That's a good promise of the Lord for us. Do not despise. Huwag mong maliitin ang iyong maliit na pinasisimulan. Maliit mong kapital because someday it will be great. Someday. So, magtiyaga, estudyante, mag-aral muna. Focus lang muna. Focus. Okay po. So, another one is refuse to buy always credit. Yung inutang na natin, yung para sa future, inutang na natin. Iwasan po natin yon. Although po, hindi natin sinasabing masama ang pagbaborrow kasi ang pagbaborrow ay instrument na binigay din yan ng Lord para po makahinga din ang mga hikahos, makahangos lang para po makapagpatuloy pa rin. Makahangos lang, yung walang-wala. Pag may nagpahiram, nakakatulong din yon. Sabi sa Deuteronomy 15:7-11, sabi ng God, magpautang kayo sa mga nangangailangan, sapagkat pag hindi nyo yung ginawa, meron rin lang kayo, ang Diyos ang bahala sa inyo. At pag nagpapahiram po tayo sa walang maibabayad, doon po sabi ng Lord, you are lending to God. Sa Diyos ka nagpapautang if you are helping the poor. Okay po, so another tip natin ay kinakailangan ilista natin, pahalagahan natin, alamin ano ang mga gagastusan, saan magmumula ang resources, at doon papasok ang faith. Kasi sobrang laki ng kailangan, maliit yung pumapasok. That's where we need to have another source of income. We have to pray. We have to ask God for grace, for miracle in our family. Hindi pwedeng pikit mata lang, kaya sira-sira, whatever will be, will be. Harapin natin bullseye ang problema. By faith, kaya natin to. And mag-invest tayo in business, and spiritually in the kingdom by giving.
The Lord is not mocked. Whatever a man sows, he will reap. And just daw hindi natin pwedeng lukuhin, or God is not mocked. Whatever a man sows, he shall receive. We can never outgive God. God will give us more abundantly. Siksik, liglig, at umaapaw. Napakaganda po yung verse sa Ecclesiastes 11:1-4. Siguro po may time tayo dyan someday para pag-usapan po natin yan. About po yan sa advice ni King Solomon, the wisest man that ever lived, na ano yung saan natin na dapat ilagay yung investment natin. Babasahin po natin yan siguro tomorrow or sa next video. Ibibigay ko po ang verse na yan. So, saan nga napunta? Yung love gift. Saan napunta yung regalo ng mga magi kay Jesus? Ginamit ng family, for the family. The family is the center ng ating isang institution na dapat po manatiling nakatayo. The family ay may tahanan tayong uuwian. May tahanan kung ikaw umiiyak sa sakit at dusa, mayroon kang tahanan, magsasabing tahana anak, tahana kapatid. Kaya natin yan. So, family is very important. So, we have to cover our family. The family actually is under attack. The couple is under attack. Para, pag nasira ang couple, ang relationship, apektado po ang mga anak. So, God doesn't want that to happen sa isang family. So, we have to uphold our family together. Let us not allow money to be the central point na mag-away-away ang pamilya because of money. So, I hope po na mayroon tayong nuggets na kuha na ilang pong mga lesson sa araw na ito. Always remember that God is our provider. Bago pa natin kailangan, nag-orchestrate na po siya. Nag-orchestrate na siya ng mga tao, and I can attest to that. Nung magpaaral po kami, simula ng elementary, God is so good. God connected us to good school na mabait sa amin. Mayroon pong leeway na binibigay. Kumbaga, nag-high school, nag-college, mga anak. The Lord is so good. Siya na po yung lahat na naggumagawa ng paraan. Magbibigay siya ng mga circumstance, mga tao, mga bagay, mga lugar, at mga pangyayari that will work for good. No? For good, at God is indeed so good. Sa 2025, we don't know ano pa po yung mga pagdadaanan natin na mga kahirapan. But thank God who gives us always the victory through our Lord Jesus Christ. And He gives us the power and the ability to get wealth. Kaya, tumayo ka, kaibigan. God has given you that hands is anointed. Your hands is anointed. Tayo. And arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. So, God has provided. Even po yung Israelita, wala silang makain doon sa disyerto. God has provided. Nagpadala ang Lord ng mana, parang mga flakes, no? Mga parang sky flakes, hindi po. Para siyang mga bread na dyan sa habang hamog, no? Pagka umaga, early morning, imagine, nearly 650,000 na mga Israelites ang kakain. Hindi pa kasali yung mga bata at mga babae sa bilang. Nung umalis sila sa Egypt, paalis sila. Hanapin nila yung Kanaan, yung lupang pangako. Wala naman silang baon. Wala silang daladalang pagkain. And God supernaturally provided a manna for them. That is a provisions every day. At mayroon pong biglang parang clouds na bumababa. Puno po yun ng quail. God has provided a meat for them. Every day, God has provided. At so, I would like to remind you, ano pa man po mga pangangailangan natin sa taong ito, 2025, let us trust God.
let us trust God that He will provide. Do not fear. Sabi ng Lord, I am with you. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. So, thank you po mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Thank you. I share this video to others so that others will be blessed also. And thank you sa mga panalangin din para sa aming family. At I'll be praying for you po. Join me in prayer. Lord God, thank you po sa bawat isang nakikinig ngayon. Father God, we submit to you everything, oh God, sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Lord God, itinitiwala po namin sa iyo ang lahat. We ask you, Lord, for your supernatural provisions, supernatural, Father God, na wisdom, direction, Father God, sa family, at restitution, Panginoon, yung mga nakasubli, yung mga nakakuha, ay ibalik. Panginoon, yung mga nakautang ay bumayad, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong himala that ang aming mga family ay mai-establish, ang bawat isa magkakaroon ng right relationship, yung mga nag-aaway-away, Father, magkakaroon, Lord, ng pusong mamon, pusong mabait, pusong mapagpatawad, pusong maunawain, oh God, at mawala po ang mga galit poot sa mga puso ng sino paman. In the name of Jesus, Lord, that there be reconciliation and wisdom, Father God, sa bawat family. Father, thank you po sa bawat isa sa naghahanap ng mga trabaho. Lord God, open up the doors of opportunities, open up the doors of blessings, open the doors of God, of good investments, God, sa bawat isa. Good investments, Lord God, good opportunities that no one can shut. Because if you open it for us, that is for us, Lord God. And we thank you and we bless you and we worship you, Lord. We thank you for your supernatural provisions upon the needs of your people. And we do not fear about the future, Lord God. Ano man po, Panginoon, mangyari sa kinabukasan. We know that, Panginoon, you will provide at iingatan niyo po kami, ipoprovide niyo po ang bawat pangangailangan ng bawat isa. You will give us wisdom paanong gagawin namin, Lord, sa mundong ibabaw na ito. Thank you, Lord, that you have made us more than conquerors in Christ. Because of Jesus Christ, we are more than conquerors in life. Thank you, Lord, for the victory. In the name of Jesus, we pray. Amen. Well, friends, thank you so much for listening. God bless us all.